In 200 meters, merge onto North Luzon Express. Kasi dapat dito lang talaga tayo tumatambay. Sorry, correction pala no. Di pa sa SETEX pa tayo. Expressway, Harlem, Pangasinan, Leon Expressway. Ahead no, para hindi kayo lumagpas dyan. 10 kilometers na yun yata is ano na yan, hanggang end. Yan yung isa sa dapat hindi nyo malagpasan. Hindi ko alam paano kayo, pero may chowking yata nandito. Ang dami ding mga big bike. Kung gaganda ng motor nila. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. Kaya ano din kayo dito, no, ang tulad niyan. Ito nga, sumatalbog tayo. Saka better din, for me better din na full tank ka bago ka. Well, kayo ba guys, sa mga may sasakyan, hindi mga andar dito ah. I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. At wala pa ring bawas ang ating fuel indicator. Ang travel distance natin 233 kilometers na, no? 12 liters, almost 13 liters. 12.80 or 12.8 liter lang yung na-consume natin dun sa biyahe natin na 261 kilometer. Hello, good morning guys. So for today's video, ulit tayo ng La Union kasama si Mami at syempre yung baby namin. So time check natin is 5:17 AM. Let's go. Bago tayo umalis, nagpagas na din tayo. So reset natin yung trip B natin and the average fuel consumption natin. Ayan, para masukat natin later kung yung fuel consumption niya. Let's go. Today pala guys is September 13, Saturday. Inagaan natin dahil traffic kapag ka Saturday. And syempre checklist natin before tayo umalis is hangin ng gulong, importante yan lalo na kapag mahaba yung biyahe. And then nagpa full tank na din tayo para ma-estimate din natin ulit no, kung maganda pa ba yung fuel consumption nya. And of course syempre yung RFID na kailangan natin dito, yung load, dalawang RFID yung kailangan mo kapag maglala Union ka from Manila or from Bulacan, yung Easy Trip at saka Auto Sweep. So yung toll fee natin sa NLEX is 621 yata or 628 one way. So ang balikan no nasa 1,250 or 1,300 ganyan. And then yun yung ano, Easy Trip. And then yung Auto Sweep, yung toll fee para naman sa Tiplex and SETEX is 311. I'm sorry, ano, Tiplex lang pala yung 311 no. Kasi yung Easy Trip pang NLEX and SETEX na yun. Then yung Auto Sweep, yun yung pang Tiplex natin. Ang gas pala natin is premium. Ang dalawang ano lang, gas station lang yung lagi yung pinagpapagasan. It's either Shell or Caltex. Pero most of the time Shell. Kapag wala lang talagang option, dun lang tayo nagka-Caltex. Again, yung starting point natin is Marilao, Bulacan. And then yung pinakapupuntahan talaga natin is Bacnotan, La Union. So susubukan natin i-capture lahat no. Kasi paglabas natin ng Tiplex, ilang barangay o ilang bayan pa yung dadaanan natin bago tayo makarating ng Bacnotan. And ang estimate travel time natin is 4 hours and 17 minutes. Yun kung hindi tayo hihinto. Pero syempre enjoy natin yung biyahe. Hindi naman tayo nagmamadali. Hindi natin kailangan makarating ng mabilis doon. So kami usually talaga ine-enjoy namin yung biyahe. And then pahinga din, di ba? Pahinga ng kotse, pahinga din ng katawan. Yung ganyang kahabang biyahe, masakit sa likod yan. Kailangan natin mag-stretching. So yung first stopover namin siguro sa SETEX na for breakfast. And then after SETEX baka mag stop over pa ulit kami dun sa may Petron Tiplex no, siguro CR lang and then bili ng kape. And then next stopover na nun is around La Union na after Tiplex. Bumiyahe kami ng maaga kasi may pasok din kahapon, so pagod kung gabi kami magde-drive, saka mas safe
for me mas safe kapag ka umaga. Kasi pag gabi, kung biglang umulan ang gabi, madilim na, tapos basa pa yung kalsada, baka mas risky. Dahil pa north tayo, dito tayo dadaan sa NLEX going north. Kasi dito sa Marilao, pagka dito yung north, tapos yung sa kabila naman kapag ka pa Manila ka. In 200 meters, merge onto North Luzon Expressway E1. Alright. Nung bago talaga ako nag-drive, isa sa mga pressure sa akin is yung pag-merge dito sa NLEX. No, pero sa umpisa lang naman yung guys, once na magawa nyo na yun normal na sa inyo yun. No? So dito dapat wag kayong kakabahan. Laging tingin sa side mirror. Pagka malayo naman yung kasunod nyo dyan sa target lane nyo, okay yun. And then huwag kayong magmamadaling lumipat sa lane na gusto nyo puntaan, no? Dapat safe palagi bago kayo lumipat. Malayo yung distansya nyo dun sa kasunod nyo sasakyan. And then signal muna syempre, lalo na dito sa NLEX, para at least aware yung kasunod mo na lilipat ka ng lane. So katulad nito, hindi pa ako makalipat kagad dun sa target ko kasi yung second lane yung tinatawag nating safe lane. Ayan, so maluwag na, pwede na. Then isa-isa lang, no? Huwag mong bibiglain na sagad kagad dun sa gusto mong lane yung pupuntahan mo. Then at least yung speed mo, bilisan mo. So focus ka din. Hindi mo pwedeng bagalan dito. Ayan, o, dito na tayo mag-stay. Ngayon tinatawag ko tong safe lane kasi dapat dito lang talaga tayo tumatambay, no? Kapag class 1 vehicle tayo. Kasi mga truck and buses dyan sa dalawang lane na yan. And then etong lane na to, yung left Moses, yung overtaking only lane yan, di ba? Ayan, so pagka pumasok ka dyan, overtake ka lang and then balik ka dito sa lane na to. Dito hindi ka mape-pressure, no? Kung medyo sakto lang yung takbo mo, okay lang yun kasi pwede ka namang overtake ka ng mga kasunod mo. Time check pala, pumasok tayo ng NLEX around 5:44 siguro, 5:44 AM. Medyo madami na ding sasakyan, pero okay pa yan, no? Kaysa medyo tanghaliin tayo. Nung first time ko talagang mag-drive papuntang La Union, di ko yata na-upload ng successful yung video na yun dahil pangit yung capture. Talagang pinag-aralan ko kasi pagka beginner ka talaga, lalo na sa expressway, no, ang isa sa mga nakaka-pressure din dito is yung mga exit point, no. Gusto mong ma-ensure na makaka-exit ka dun sa dapat mong exitan dahil malaking problema pagka lumagpas ka at hindi mo planado kung paano ka babalik dun sa tamang exit point. So good thing, no, successful naman yung pinaka first ride namin papuntang La Union. For me hindi naman siya ganun ka-komplikado yung pagka pupunta ka ng La Union via NLEX, SCTEX and TPLEX. Kasi okay naman dito sa NLEX yung mga guide, may mga guide naman dito, no, kapag bago ka dumating doon sa exit point mo, may makikita ka na dyan na 2 km or 500 meters away ka na lang. So pagka 2 kilometers away ka sa exit point, make sure na ano ka na, buwebelo ka na dun sa dapat na lane mo. And dire-diretso lang naman almost to. Ang liko mo lang dito is yung papasok ng SCTEX and then yung papasok ng TPLEX, which is later syempre kakapture natin yan sa video. Pero hindi na tayo maglalagay ng background music para kung gusto nyo malaman yung noise nya sa loob kapag nagda-drive. Ayan na yung nadidinig nyo sa audio nitong camera natin. Dito sa part na to medyo bumabagal yung takbo. Ito yata is papuntang Balagtas exit, Tabang exit. So yung last video natin, pumunta tayo dyan sa Plaridel, Bulacan. Dyan tayo dumaan Diyan tayo nag-exit sa Balagtas and then nag-Plaridel bypass road tayo. Check nyo na lang yung video na yan, especially kung interested kayo sa Hot Wheels collection.
after Balagtas exit lang naman pala yung medyo crowded dyan na paglagpas doon. Ito medyo guminawa na ulit. Saka maganda naman yung rolling speed natin, nasa 80 pa rin tayo. Medyo malayo-layo yung gala natin ngayon guys, at isasama namin kayo sa video na to. And kung bago ka sa channel na to, please like yung video kung magustuhan mo, yung subscribe na din po para updated ka sa mga bagong upload natin. And kung may question ka ng kahit ano, basta something related sa ginagawa namin just drop that question po sa comment section and we'll answer po yung mga yan. So ito ang first stopover, may Petron dito after Marilao exit. Ito yung next na available stopover na pwede kayong kumain or mag CR. Ayan guys, Petron KM42. So yung magkape, mag-almusal, mag CR yan. Kung galing kayo Balintawak, pangalawa yan na pwede kayo mag stopover, kasi yung first stopover is nasa Petron Marilao. Sorry, correction pala, ano na pala yun, pangalawang stopover pa pala yun. Meron pa pala before Balagtas exit, Shell yata siya. So from Balintawak, pangatlo yung Petron na yan. Yung details pala na itong Wigo natin sa mga nagtatanong, ito po is Wigo G 2024 na CBT. And ano to, bank financing po ito. Down payment niya is nasa 150,000 all in na yata yun, kasama na yung shuttle fee. And then yung monthly na amortization ba tawag doon is nasa 12,250 or 12,300 roughly, ganyan. So sa mga nagpaplano, yun po yung initial na gastos. And then syempre yearly may insurance na required, no? Hindi pwedeng gawing optional. So nasa around 20,000 yun. And then syempre PMS i-consider nyo na din sa budget nyo, na every 5,000 odo or every 3 months yata yun, whichever comes first, yung kailangan nating ipa-PMS. Syempre malaking asset din to na kailangan nating alagaan, kaya yung PMS magastos man siya, mahalaga siya. Time check natin 6:03, nandito na tayo sa may Candaba Viaduct. Ganda ng view dun, oh. Ito may another stopover total in 2 kilometers. Then mahalaga din guys na pagka ganito kahaba yung biyahe nyo is may maganda kayong tulog. Mahirap antukin sa biyahe, lalo na dito sa north. Siguro dito sa NLEX hindi pa kayo antukin dito, pero pagdating sa T-Flex, no, o kaya pagkabiyahing pa Sambales, yung nakakaantok yung mga expressway dyan dahil ang luwag, tapos hindi ganito kadami yung dumadaan. Yung total distance pala na itong travel natin na to is nasa 250 plus kilometers. So far 229 na lang. Ayan na yung total guys. So, madami din namang kainan. Jollibee. May Adidas outlet din, no? Masyado pang maaga para mag stopover, kaya SCTEX na yung target namin na unang stopover namin. So from here nasa 30 kilometers pa bago tayo makaliko papuntang SCTEX. Yung palang total stopover na yun is before San Simon exit. Dito sa part na to medyo lumuwag guys.
And dapat mindful kayo sa mga ganyang sign, no? Katulad nyan, may merging lane. So iwasan mo na agad yan lane na yan. I mean, labas ka na dyan sa lane na yan. Madami kayo matututunan pagka nag-drive kayo dito sa NLEX. I mean, madaming familiar na signage, no nag-aaral pa lang kayong kumuha ng lisensya, yan ma-apply nyo talaga yan dito. Time check natin 6:19 AM. Pa San Fernando exit na tayo, pero di tayo exit doon syempre. Ayan, may mga sign na yan. Kung makikita nyo dun sa part na yun, naputol na yung lane, nag-merge na siya dito. So dito after San Fernando exit, nag 2 lane siya. And then ganito, kapag ganitong lane na lang, 2 lane na lang, syempre yung left lane, overtaking lane pa rin yan. Kung di ka naman mag-overtake, stay ka dito sa right lane. Nakalagay pala dun sa signage dun. Ganda ng view sa part na to, no? Medyo parang relaxing siya. Huwag ka lang antokin talaga. Ito guys, another Petron stopover. Hindi pa, sa SCTEX pa tayo. Aga pa naman. Yan, may mga ganyan sign, no? Check nyo na lang, 500 sa mga baguhan po sa expressway, or nagbaplano pa lang na mag-drive sa expressway. Yan yung mga common signs na makikita nyo. Yan, speed limit na 100. Ito pala is KM71. Ito pala yung Lakeshore. Ayan, so magpapasko, magiging ano naman yung pinupuntahan dyan, yung Lakeshore. May video din kami dyan kung interested kayo sa Lakeshore. Ayan, ito another stopover, Petron. And then ang exit, yung gusto nyo pumunta dun sa Lakeshore na puntahan, ayan, diyan kayo mag-exit sa Mexico. Yung map natin kanina, naka-green yan etong oras. So pagka ganyan, nag-yellow na siya, ibig sabihin may build up na ng traffic niyan kahit papaano. Pero okay, again, okay lang yan, di naman tayo nagmamadali. Gusto nating enjoy yung biyahe kahit papaano. Pala kapag nandito kayo sa lane, tapos yung katabi yung lane is merging lane, syempre give ano na, pagbigyan nyo na yung mga sasakyan. Huwag nyong unahan, no? Kasi yung lane nila mapuputol na so dapat makapasok sila. Another stopover, 500 meters. Shell station yata siya. Ayan, Shell. Pagka nakakita ko pick, alam mo Petron ka agad, no? Tapos blue pa, or parking yata, parking sign yata yun. Di pa yata kami nakapag-stop over dyan sa part na yun. May Starbucks din pala dito. Then may mga ganyan din pala, bantag dyan, bio station. Ngayon mag-bio break, CR. Yan, before Dao exit. And Dao pala yung last exit before tayo pumasok ng SCTEX. And then kung mapapansin nyo dito sa map natin, in 2.5 kilometers, yan, liliko tayo. Hindi dyan sa SCTEX. Overtake muna tayo, mabagal yung truck na to. And then balik tayo. Then yun, may mga sign na, no? Kapag going SCTEX, keep right na daw from here, dahil 1 kilometer na lang at liliko na tayo.
And another sign na magstay na lang daw dito sa lane na to. And then another 500 meter sign dito. In 600 meters, slide right onto the ramp to North Luzon West Expressway, Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway. Yan, belo na tayo. Ayan, may sign naman, hindi kayo malilito. Tsaka ang dami namang sign doon ahead, no? Para hindi Slide kayo right onto the lumagpas ramp to dyan. North Luzon West Expressway. Continue for 127 kilometers. O yung 127 kilometers na yun yata is ano na yun, hanggang end of Tiplex na yun na sinasabi ni Google Map dito. Kapag papunta kayo ng Zambales, dito din yung daan nyo. Dito din kayo liliko sa may Esitex, pero diretso kayo. Kasi later liliko tayo papunta ng Tiplex. So time check natin, Esitex nasa ano ba, 6:37 AM. Then after Mabiga exit, yan, dyan tayo later liliko. Yan, sa pagkapasambales diretso kayo dyan, but since pa La Union tayo, dito tayo sa Esitex North. Kanan tayo dito. Yan yung isa sa dapat hindi nyo malagpasan. Hindi ko alam paano kayo iikot kapag lumagpas kayo dito sa part na to. So ito na yung dugtungan ng Esitex and Tiplex. Pero sa ngayon nasa Esitex pa din tayo. Dito mabilis na yung takbuhan dito guys, dahil yan yan, kahit 2 lanes lang yan, di kasi ganun kadami yung makakasabay mo dito, especially kung wala namang ano, special day, no? Pero again, speed limit dito is 100 and then 60 yung minimum speed. Passenger ko, so kayo na lang yung kasama ko dito ngayon guys. Sa akin nakakatulong din tong binablog ko dahil napapakwento, no, kahit pa paano nagigising ako sa pagdadrive. May tulog, maganda naman yung tulog natin, pero syempre pagka ganito nagsasalita ka, mas nalilibang ka, parang mas alert ka sa surrounding mo na ma-share mo, no, yung mga gusto mong i-share. So medyo mahaba tong vlog natin na to, ha. Sana ito na yung pinaka best vlog ko papuntang La Union. Sana maganda din yung capture ng camera natin. Yan kasi yung mahirap minsan i-set up ng maayos kung maganda ba yung capture niya. Pero I think maganda kahit pa paano yung video capturing niya, kasi maganda pa yung ano, hindi pa siya maaraw, no. Yun yung isa sa mga problema ko kapag nagre-record ako. Kapag ka maaraw na yan, ang pangit na niyan tignan. O, ang pangit na ng recording, hindi kasi tinted yung buong windshield natin, di ba? So pagka umaaraw, ayun, medyo pangit.
Pero pagka ganyan, parang cloudy lang, no? Parang maganda yung capture niya sa video. Guys, first stopover natin 2 km PTT yata yan, and dito sa Esitex. Ayun guys, rest muna tayo after 81 kilometers of travel. Dito is may McDo, may 7-Eleven. Wala yatang Starbucks dito, pero may Chowking yata yung nandito. Chowking. Saan tayo kakain, baby? Ha? McDo na lang. Turn left, then take the ramp to North Luzon West Expressway. Walang parking malapit sa McDo. Na tayo sa likod. Okay, makakain na. Breakfast. And then syempre stretching na din. Pahinga na din muna si In 300 Wiggy. meters, merge onto North Luzon West Expressway, Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway. Dito na tayo mag-park malapit sa may CR. Makalakad-lakad din tayo. Okay, time check natin 6:49 AM dito sa Esitex PTT. Breakfast muna. Hi vlog! So nandito kami sa Esitex for a stopover. Kakain muna si Baby Neo. Hello ka, hello. Hello. Ayun, tapos na tayo mag-breakfast dito sa McDo. Naka 1 hour din tayo. So proceed tayo. Next stopover dyan sa may Tiplex. Kakape muna. Yang, yang. Kakak, kakak, kakak. Candog. Wow, galing mag-bye-bye ah. Wow, wow, wow. Let's go. Let's go. Time check tayo, 8:04 AM na. Napasarap ang stopover. So biyahe tayo. Stopover ulit tayo, malapit lang sa may Petron Tiplex para bumili ng kape at CR ulit. Let's go. Ang ganda talaga ng panahon, no? Hindi siya maaraw, tapos mukhang di naman uulan. So sana ganyan lang, okay na yan. Let's go, let's go. Porsche yata yun, no? Ganda. Ang dami ding naka big bike. Kung gaganda ng motor nila, oh. Kay Jaden. Punta na kami kay Jaden. Balik tayo kay Jaden. Kuya Jaden. Grabe, pindit na grabe. Continue for 111 kilometers. Back to expressway tayo guys, and malapit lang, hindi ko lang alam kung ilang kilometers, pero malapit lang yun, yung Petron Tiplex. Yun ang ating next stop over. Concepcion exit. to do is hit the banner now for your chance to win. Kaya lagyan mo lang daw. Ito namang
Petron T-Flex, madalas talaga kami dyan nag-stopover kasi wala nang kasunod yun na stopover. Yun na yung last kapag papasok kayo kapag magti-T-Flex kayo. So better na umihi na kayo doon, bumili na kayo ng mga baon nyo pang pagkain dahil ang haba nung T-Flex na kalsada guys. Mainip kayo. So ayan. Minsan hindi na kami nag-stopover dun sa SCTEX, diretso na agad kami dyan sa T-Flex. Nagkataon lang na gutom na kaya bumaba na din kami dun. Ano pa lang, SCTEX pa lang, papuntang Tipli. Ganitong part yung nakakantok na guys. Kaya gising na gising tayo kaya talagang kailangan ko magkape bago tayo dumiretso sa T-Flex. Kasi wala ka na halos talagang walang nakakalibang na masyadong tanawin, no? Pagka ganyan puro bukid na yung nakikita mo, tas yung mga sasakyan madalang pa, talagang minsan parang tatamaan ka ng antok talaga eh. At yun yung pinakamahirap na kalaban guys pagka nagde-drive, yung antok. Ako 2 kilometer tayo from the toll plaza, mapa-exit na tayo ng SCTEX. Dito yung nagkaroon ng aksidente recently lang guys eh, yung may bus na nawalan niya tayo ng preno, tas ang dami niyang nadali na sasakyan sa harap niya. Minsan talaga aksidente hindi masasabi kung kailan siya mangyayari, kaya dapat talaga bago tayo bumiyahe pray palagi. Ayan, dyan yun, dito yun baby, di ba? Yung sa bus. Alam ko dito pag nag-overspeeding ka, dyan yung may mga manghuhuli sa'yo eh. Dito haharangin ka na. So dito tayo. Ayan, 712. May balance pa tayong 712. Enough pa para sa toll fee pa uwi. Dati nung wala pa kaming sasakyan, diyan kami sumasakay sa Partas madalas pagka pauwing La Union. May terminal sila sa may Cubao. Okay din yung bus na yun eh. Meron silang, ano man tawag dun sa klase ng bus na may CR na baby. Yun yung pinaka the best na ano eh na model nila, yung may CR na no, para pag kailangan talagang umihi, di mo titisin. Di mo kailangan maghintay ng stopover kasi pwede kang umihi. Minsan nakakamiss din yung ano, maging passenger. Yung ano na no, matingin-tingin ka lang, puro sightseeing ka lang. Approaching na tayo ng T-Flex guys. So yung mga lay-by din dito kung gusto niyo magpahinga. Sa T-Flex madami niyan. Wala na siyang stopover yung after Petron T-Flex. Pero may mga lay-by naman na location na pwede kayong magpahinga. Ayan, welcome to T-Flex. 12 kilometer after entering yung T-Flex sign na yon, yung Petron T-Flex kung saan tayo mag-stopover. So nasa around ano din pala no, from SCTEX nasa around 82 kanina eh, tapos 12.
Mga 30 kilometers din kung tama yung computation ko. From SCTEX to PTT SCTEX to Petron T-Flex. Dito sa T-Flex is 2 lane lang din. O pagka slow ka, dito ka sa right side. Pag overtake ka, left side. Lang talaga sa T-Flex guys, ang daming mga bako-bako kalsada, may mga butas-butas, yung mga tinapal-tapalan na minsan syempre di mo na maiwasan kasi mabilis ka, no, kaysa maaksidente ka pa. Kaya ano din kayo dito, ay no, tulad niyan, tumatalbog tayo. May mga part na hindi mo siya makikita agad eh, kaya careful na lang din po, huwag masyadong mabilis siguro. Hindi ka naman pwedeng biglang bumawi sa kabilang side, baka maaksidente ka pa. Pero usually parang dito sa side na to yung madaming ayun, mga tapal-tapal. So ito is toll plaza naman to ng T-Flex. Entry point. Yung sticker pala dito guys is kung wala pa kayo, same lang to nung sa Skyway. Auto sweep din yun eh. Yun yung pwede nyo gamitin dito kasi again magkaiba yung ginagamit dito at saka sa NLEX, SCTEX. Yung pang Skyway at saka T-Flex yun yung auto sweep. NLEX, SCTEX, yan yung sa RFID. Lagi ko nakakalimutan yung tawag. Easy trip kapag ka NLEX, SCTEX, auto sweep kapag ka Skyway and T-Flex. So total distance na na-travel na natin is 110 km. Wala pa ring bawas yung fuel indicator natin. Sobrang tipid kasi talaga pagka expressway dahil hataw talaga yung takbo mo, hindi ka hinto-hinto. Saka better din, for me better din na full tank ka bago ka pumasok dito sa expressway, lalo na pagka ganito kahabang biyahe. Feeling ko mas tipid yun. And kapag tayo nagpapagas, full tank na sagad pa para tipid. Green na green. Ayan, 2 kilometers Petron. Bibiling ka, mami?
In 500 meters, merge onto North Luzon West Expressway, Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway. So ako lang, bibili lang ako kape. Bibili kape. Nandun na tayo sa Starbucks malapit. Sige, dad. Lakad mo lang. Lakarin mo. Ayun, nalobat yung GoPro natin. Pero nakapark na tayo dito sa Petron Tiplex. And bili muna ng kape bago tayo dumiretso ng Tiplex and La Union. So let's go. Time check 8:32. Meron pa tayong 149 km na kailangan ibiyahe. Time check 9:09 AM. Biyahe na ulit tayo. Ang dami namang store kainan dito. May Jollibee, may McDo ba? May McDo no? Wala, sa kabila. Wala ba? May Chowking and Starbucks, may Army Navy din. So proceed tayo. Hindi na kami nagpatay ng makina eh. Nag-idle na lang. Wala naman yata kaming 1 hour dito. Mga 8:40 tayo ng bed. In 300 meters, merge onto North Luzon West Expressway, Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway. Naka-CR na din. So ready na for Tiplex. So ito is 77 kilometers. ayun, 77 kilometer itong Tiplex. And then yun, Rosario, La Union after that. And then dire-diretso tayo hanggang Bacnotan. Ngayon medyo may init na pero hindi siya ganun kainit eh. Sana ganyan lang. At sana maganda pa yung capture ng video natin, no. Dito kapag palaon nyo naman kayo, di na kayo maliligaw dito sa Tiplex dahil dulo lang talaga yung ano nyo, pupuntahan nyo. So wala kayong malalagpasang exit. Dito talaga sa right side madaming lubak-lubak ng konti eh. For me talagang the best dito kapag meron kang baong kape at saka kung may kukuting ka mas better, no? Yung mga mani-mani, naku, panalo yun. Paniki, baka no nagpunta tayo ng Bolinao. Tingnan nyo, katulad nito guys. So paano ba hindi maboboard nito? Wala ka nang kasamang sasakyan dito sa tabi mo. Buti na lang maingay yung anak ko. Ano nang pinagsasabi dahil nasa stage na siya. O tingnan nyo, sa stage na siya ng kadaldalan. May tao dito Ano yun, tumawid? Tawidan sila. Tumawid? Ewan. Baka may kinuha lang. Makakasila sa kabila yung Dito sa part ng Tiplex talagang makakatakbo ka ng 100 dito and more, pero 100 lang dapat guys para safe. Saka yun lang yung speed limit dito. Kaya nga sa lagi kong mini-mention sa mga vlog ko, kung magbe-break in ka ng sasakyan, talagang the best dito sa Tiplex kasi safe.
minsan sa sobrang luwag ng kalsada kapag alam mo mabagal ka pero pag check mo sa speedometer nasa 110, 120 ka na pala. So monitor nyo din kasi may mga nang-check dito, may mga nag-speed check dito. So for safety din, no. Ito palang La Union guys is hometown ng aking misis, kaya kami uwi dito, no. Hindi siya bakasyon lang. Bakasyon siya pero ayun, taga doon si misis. Ayan, meron na namang sign dyan na dito na daw tayo sa side na to dahil ayan, no, magko-close yung lane na to. So careful guys sa mga ganyang sign. Medyo delikado yan kapag kayong nakadikit ka sa unahan mo tas di mo napansin na may ganun palang sign. Ganda, ang dami ng bundok. Grabe, ang tag-tag dito sa part na to oh. Dito din, oh. Ang tag-tag. Siguro ano to, epekto to ng mga nagdaang bagyo at ulan. Lalo na pag madilim siguro hindi mo na mapapansin yung iba dyan. Though hindi naman siya ganun kalalim pero matagtag siya. Alam ko may time minsan na umuwi kami dito na may mga butas talaga na medyo may lalim, kaya nakakaano din. Na hindi mo naman pwedeng iwasan yung kagad, di ba? Pagka mabilis yung takbo mo, maaaksidente ka pa. Para sa'yo na nanonood, hindi ko alam kung para saan, ba't mo pinapanood to, no? Maaaring ano, new driver ka din, beginner driver, gusto mong makakita ng kahit papanong guidance, no, kapag gusto mo mag-expressway. I hope makatulong tong video natin kahit papano. Or if you are someone na nagmamanifest magkaroon ng sasakyan, I think magandang gamitin tong video na to for your manifestation na one day dadating talaga yung point na magkakaroon ka ng sasakyan, may pagdadrive mo yung family mo, which is napakasarap sa feeling nun. And yung pagkakaroon ng sasakyan, in a positive side, talagang may something kang mabubuksang adventure, no? May ibang world siya na may experience mo lang talaga siya kapag ka nagkasasakyan ka. Kaya ayun, in a positive side, yun yung mga pros niya. So malapit na yan, i-manifest mo lang, no? Magkakasasakyan ka, huwag mo nang isipin yung mga negative side. As long as may maganda siyang benefit for the family, for your happiness, no? Kailangan natin yan. Medyo nagka-cloudy na naman ang sky, pero hindi yung madilim. Nakakatakot kapag ka madilim yung ganyan, okay na yan. Guys, 50 km na lang, no? Wala pa tayo sa kalahati ng T-Flex. Ito pala yung mga lay-by area guys. So kung gusto nyo magpahinga, naanto kayo, pwede kayong tumigil dyan. May CR din na available. Diba? Payapa ng driving dito. Truck sila. No.
na naman dito na huwag ka magstay dyan sa lane na yan dahil closing yan lane na yan. Yan, be mindful tayo sa mga ganyang sign guys. Hindi ko yan makalimutan dahil may one time na muntik na akong madali dyan. Wala kasing warning. Wala siyang warning that time. Walang warning, talagang biglang biglang close ng lane. Kaya careful po tayo dyan. 9:36 AM, nakalahati na natin yung T-Flex. Ayan, 38 km na lang. Pagka mga truck, overtake na natin kasi minsan bumabagal sila eh. Pagka naman nag-overtake ako sa malalaking truck or ako yung ino-overtake nila, hindi naman siya, ewan ko, may nagtanong kasi nun eh kung kamusta daw kapag ganun. Ano to, Aston Martin ba to? Ay hindi, Honda Civic na pula, ang ganda. Isa yan sa favorite kong i-collect na model sa Hot Wheels. Hanggang Hot Wheels lang muna ako ngayon guys. Pero ang ganda talaga ako sa Honda Civic. Ay mamanifest natin yan. Kakaroon din tayo niyan. Aside from Honda Civic, pati yung mga Land Cruiser, yan, yung mga gustong gusto ko yung mga sasakyan na yan. Ito another lay-by na pwedeng pagpahingahan. Hindi ko pa na-try dyan eh. Siguro pag talagang kailangan na magpahinga, antok na ako, ayan, pwede tayo dyan. Ayun, hinabol na tayo ng Honda Civic. Ganda talaga na ito yung angas. Wow, Honda Civic. Ganda din ang kulay niya, red. Urdaneta Dagupan exit. Ang ganda talaga nito. Nakaka-inspire ka naman. Time check 9:44, nasa Lawag, Pangasinan na daw tayo, sabi nung sign doon. Slow down 500 meter ahead. Bakit kaya? Up. Binalonan Manawag Church exit 189. So far guys, hindi tayo tinatamaan ng antok, which is a good thing, no? Mahirap antokin dito eh. Pero yung anak ko tulog na siya. Kanina ang daldal pa eh, ngayon bagsak. Ayan, malagpasan naman tayo sa 100. Pag di mo talaga napapansin eh, lalagpas ka talaga sa 100 dito dahil tingnan nyo naman talaga ang linis ng kalsada. So kala mo ang bagal-bagal mo, ang bilis mo na pala. So we're 20 kilometers na lang dito sa T-Flex. Well, kayo ba guys, sa mga may sasakyan na at sa mga nagpaplano pa lang or nagmamanifest pa lang, ano ba yung minamanifest or pinaplano nyo sasakyan, drop nyo naman yan sa comment section. And then pag may nakita kayong kamukha ng gusto nyo sasakyan, i-like nyo na lang, no? Tignan natin ano yung pinaka minamanifest ng karamihan dito. Poso Rubio, Pangasinan. In fairness guys, yung total distance travel natin simula nung nagpagas tayo is 178 km na. And as you can see naman, wala pang bawas yung fuel bar natin. Hindi natin alam kung kailan saan part siya magbabawas ng 1 bar. In-idle pa natin yun sa T-Flex, hindi kami nagpatay ng makina dun. Kaya I highly advise no, na kapag kababiyahe kayo dito, stop over kayo doon sa Petron T-Flex. Kasi pagka tinuloy-tuloy nyo to mula Esitex hanggang dyan sa end of T-Flex, talagang baka maumay kayo, antokin kayo. Lalo na siguro no, mula NLEX no, hanggang T-Flex, naku, napakahaba nun.
Etong fuel indicator, guide lang naman natin yan, no? Hindi ko naman sinasabi na pwede natin gamitin yung basis doon sa talagang pagbawas ng gas sa tangke natin, no? Let's say for example 10 bar yan, tas nabawasan ka ng 1 bar, hindi naman natin masasabi na 1/10 ng gas yung nabawas, yung ibig sabihin nun. Kasi napapansin ko dito, once na mabawasan niya ng 1 bar or 2 bar, yung mga kasunod niya na bar, mabilis na yun, mabilis na siya bumawas. Yun lang yung napansin ko. Pero hanggat full bar siya at malayo na yung tinatakbo nung kotse mo, magandang indicator yan, no? Lalo na kung galing ka sa full tank. Again, full tank sagad yung pinagas natin. Sabi nila mas tipid daw pagka ganun eh, kapag wala masyadong parang space, no? Yung kaya yung iba ina-advise nila na full tank mo palagi kung kaya, but kung kaya naman, di ba? Why not? Parang ang bilis natin, no? 11 kilometer na lang. Dami kong daldal eh, no? Hindi ko alam kung gaano kahaba tong video na to. Kasi gusto kong makapture yung biyahe talaga natin as much as I can capture. And boring naman kung lalagyan ko lang ng sound or hindi ako magsasalita, di ba? So at least may mga nasi-share pa tayo ibang bagay. Hopefully nagugustuhan nyo din. Again, don't forget to like the video and subscribe na din, especially kung bago kayo sa channel namin. At kung may mga question kayo about this car, about sa biyahe, let me know po sa comment section. And disclaimer lang, hindi tayo nagki-claim na super galing nating mag-drive, beginner driver lang po tayo. So yung mga sinishare natin dito is sa perspective ng isang beginner driver, no, na bago sa mga pinagagawa sa buhay sa pagdadrive. Ayan, ang smooth ng kalsada sa part na to. So 9.8 kilometer away na lang tayo. I mean yung T-Flex lang pero yung total distance pa namin dun sa destination is 81 kilometers hanggang Bacnotan, La Union. Ang sarap din tignan eh, no? Pagka ganyan yung nakikita mong view pag nagde-drive ka, diba? Wow, BMW. Wow, ang ganda ng view, ang sarap sa mata. Season exit. And Rosario na yung last, di ba baby? Ang season is Pangasinan pa yun, di ba? Last town. Okay. Ganda ng view, di ba guys? Kung makikita nyo sa map natin, may 2 hours and 8 minutes travel time pa kami at pula na siya. Possible na traffic na pagdating sa La Union. Ayun na, 2 kilometers ahead yung toll plaza. Napanood nyo na ba yung Formula 1 na movie ni Brad Pitt? Ang ganda nung guys, highly recommended. Lagay nyo na sa list nyo kung di nyo pa napapanood. Pero F1 yun eh. Pero maganda yung movie. Yun, 1 kilometer ahead, diba? Ang bilis lang natin. Parang ang bilis niya sa akin ngayon dahil siguro kakwentuhan ko kayo. Tsaka hindi tayo tinamaan ng anto, kasi pag inanto ka dito parang kay haba-haba talaga ng biyahe. Yan, slow down na tayo pag approaching ng toll plaza. Hindi maandar dito tayo sa kabila. Ang alam ko 311 lang ang 311 sa class 1.
Mabuhay. Diba? Ayun niya ipakita yung balance natin. Ayun, no? Ano kaya yan? Mga nahuli kaya yan? Ay, ito yung mga nakamotor na nakasabay namin kanina doon sa Petron T-Flex. Ewan ko. Hindi, yung mga nasasakyan doon. Gaganda ng motor nila guys. Oh. Siguro pag tanda-tanda ko. Eka, di mo na ako masyadong dadaldal dito guys. Kasi nung minsan nagkamali ako ng liko dito eh. 400 meters at the roundabout, Pero dun tayo sa take the pinaka third left exit side. onto MacArthur Ikot tayo Highway, dito sa Manila North rotonda. Road. 10:01 AM nung nakarating tayo dito sa dyan sa ano na yan. And then tignan nyo to, depende sa pupuntahan nyo. Pag pa Baguio, Kainan Road, pag Ilocos dito. So ikot tayo. Ano nangyari? Dito pwede din kayo mag stop over dito. May mga kainan no? Gusto nyo magpahinga. Siguro doon na kami banda. Nung minsan dyan ako dumiretso, nagkamali ako, kakadaldal ko. Exit the roundabout onto MacArthur Highway. Sa vlog din yun eh. Kaya hindi ko nga na-upload yung video na yun eh. Continue on MacArthur Highway for 1.5 kilometers. Yan. So yung unang bayan dito is yung Rosario, La Union. Ano pa bang pwede kong ikwento dito? So, tingnan na lang natin along the way. Saan muna tayo dito guys, baka kasi may Hot Wheels tayong mahunt. May parking naman eh. Stop over muna tayo saglit at nang ano din, makapag-relax din ng likod. In 100 meters, turn right toward MacArthur Highway. Yun, unfortunately, wala tayong nakuhang maganda. Ganap tayo kahit yung Head east on F1 MacArthur or Highway, Manila North Ferrari Road towards Cebu sa or yung Barangay Road. pink na Porsche sana. Wala eh. Yung mga something rare ngayon at saka hype. Ang ganda nun pag nakakuha ka during your ganito yung travel no. Pag para sa'yo naman yan. Kaya tsaga-tsaga lang. So nandito pa rin tayo sa Rosario, La Union. At nasa 2 hours pa ang biyahe natin papuntang Bacnotan. Left to stay on MacArthur Highway, Manila North Road. Here's the water. Mukhang market day dun sa part ng Rosario na yun, kaya medyo may konting traffic lang. Pero pagdating sa part na to, mukhang may traffic ulit. Approaching tayo. Gili Hama ano yan? Changhe. Ganda ng Toyota na yun ah. Binili niya. Ito maluwag na guys. Maluwag na ako sa part na to. Ka-approaching tayo ng konting kulot. Dito lang ako nahihirapan talaga minsan guys pagka may truck ka sa unahan. Since hindi ganun kaluwag yung kalsada dito, talagang medyo babagal tayo. Pero okay na yun, as long as safe. Lalo na pag ganyan no, may biglang paliko no, napakadelikado mag overtake dyan. Tapos bangin nyo no. Nakalagay naman doon na yellow solid line doon eh.
yan, mga kabisado na nila yung daan dito eh. Mga katulad natin na na hindi ganun kadalas dito eh, careful tayo. Ayan, mukhang makakalusot na tayo. Wow, yay! Kalusot na tayo. Meron na namang malaking truck, pero mukhang makakadaan tayo sa gilid niya, so gigilid tayo. Uy, nakatakot eh, no? Whoop! Ang ganda ng kalsada, di ba? Payapa din dito eh, oh. Ang daming green. Sarap sa mata ng mga ganyan, mga puno, bukid. Rosario pa din tayo na, baby. Gusto mo kumain niya? Capture na din natin to sa video natin, guys, para na din kayo namasyal dito. Oh, bastig. Gandaan dito kahit hanggang Ilocos, dire-diretso lang talaga, diretso lang kayo dyan sa kalsada na yan. Hindi mo kayo maliligaw dito. Lalo kayo may Google Map kayo. May mga instances na kapag naka-Google Map kayo, padadaanin kayo niya sa ano, mga parang mga ano, shortcut ganyan. Pero dire-diretso nyo lang yan para hindi komplikado. Hanggang Ilocos, Bigan. Gilid dyan naman siguro, okay lang. Pahon yun, no? So hindi naman siya ganun katarik. Kamusta guys sa mga nanonood? Anong masasabi nyo? Any feedback, lagay nyo na lang dyan sa comment section. Sana katulad ko na-amaze din kayo sa maganda yung view, diba? Lalo na kung Manila base ka talaga, may madalang ka na lang makakita ng mga ganitong lugar. May palaka. Sino? May ulam na palaka. Sabi ko magluto sila ito. FJ Cruiser, oh. Okay. Tingnan si Dayan. Yan yung lutong nga si Dayan. Yan yung lutong nga si Dayan. Niya pa. Kawan di go. Ay. Then sa part na to, kabayanan na. So, ayan, medyo mukhang magta-traffic na ulit ng konti. Froggy.
Nasaan na tayo, baby? Wala na ba tayo sa Rosario? Ah, Santo Tomas na to. Parang wala akong nakitang arko ah. Na. Santo Tomas. Ay, wala atang arko yun. Usually kasi guys, yung mga bayan dito may arko eh. Time check natin, 10:32 AM. Travel distance natin 208 kilometers na, and puno pa rin ang ating fuel bar. Tignan natin kung makakapagpagas kami sa may San Fernando, La Union. Pwedeng yun yung magiging basis natin kung magkano talaga yung makukonsume nating gas, no? Mula Marilao, Bulacan hanggang San Fernando, La Union. Tayong pasalubong guys, so kapag pauwi na, pa Manila na ulit. Then 40 AM entering tayo ng bayan ng Agoo. Ang ganda ng arko nila. Oo. May isa din kaming video guys na hindi ko yata na-upload, yung biyahe namin ng Bolinao sa Pangasinan. Ang haba din nun guys. Ang habang biyahe nun. Kaso ang init ng time na yun eh. Pa-summer kasi yun eh. Kaya ang di maganda yung di maganda yung capture natin. Hopefully next time. Pero ang habang biyahe talaga nun. Medyo na traffic tayo sa part na to guys. Ano yung CSI? Parang mall? Basilica of Our Lady of Charity. Ganda ng simbahan, no? Stop muna tayo dito sa Shell at ako'y talagang na CZR na guys. Saglit na stopover lang guys. Tip 10:57. Biyahe na ulit tayo. Dito pa rin tayo sa Agoo. Ay, traffic ulit. Mainit na ulit guys. Mas okay na yan kaysa maulan. Kuwarin nila. Parang dyan tayo lumabas na no, nung naligaw tayo ng ano. Oh, ayan. So nung minsang naligaw kami doon sa may papuntang Baguio na yata yun. May lusutan naman pabalik dito sa MacArthur papuntang Palawan yun. So doon kami lumabas that time. Aringay? Aringay, ibang bayan na ba to? Oo. Nasa Aringay na pala tayo guys. Kala ko nasa Agoo pa din tayo.
no. Yung may dolphin ba? Ay hindi, iba. Right, maluwag na ulit. Ayos, lumuwag ah. Gulat naman ako kuya. May daan pa kanan no? Saan kaya yung pa kanan na yun? Hindi, may napakaliwa tayo. Kaba na to o may arko pa dyan? Wala. So nasa bayan na tayo ng Kaba daw. Kaba. Anong basa doon? Kaba o Kaba? Medyo naging smooth yung takbo natin pagdating dito sa Aringay ba? Tama baby? Kaba na pala tayo. Kaba. Siguro dahil hindi siya ganun kaano, hindi kabayanan no? May mga part na kabayanan. Ayun talaga nagta-traffic dun. Ito hindi, ayan, Bawang na tayo. Yung arko ng Bawang 11:17 AM at wala pa ring bawas ang ating fuel indicator. Yung indicator syempre yung gas natin may bawas. Ang travel distance natin 233 km na no? So later susubukan natin na kung makakapagpagas tayo sa San Juan pala, hindi San Fernando, sa Shell San Juan, kung magkano talaga yung gas na na-consume natin mula sa amin. Sa kabilang side yun natin. Oo, yun nga lang, kabilang side siya. Tignan natin, bala na. So 33 kilometers away pa kami sa Bacnotan, pero meron traffic I guess malapit doon, kaya nasa 1 hour pa yung estimate ni Google Map dito. Ha? Karaniwan sa mga sasakyan dito napapansin ko lang mga pick-up talaga no? Puro Hilux, tatlo yata yun. Parang madalang ako makakita dito ng mga Wigo. Ang yayaman siguro ng mga tao dito talaga no? Or the best siguro sa dito. Sarap din naman magka-pick-up no? Kung may pambili ka talaga, masarap talaga yung ganyang pick-up no? Pwede mo pa ipang negosyo. Sa part na to para nakakaantok bigla para kasing ano no? Siesta time na no? Oh. Pila-pila tayo kay Bangkok. Ayan, may dagat. Dagat ba yun? Ilog. Ilog. Nandun pala yung dagat. Ayun yung West Philippine Sea. Ito na, mga town proper na to. Nangyari dyan? Tuyo? Ilog na tuyo? Hindi parang, ay yata. Ito na Ito na ang traffic sa Bawang. Hindi baka may crossing dun no? Mga na nagpapatraffic. Ay, yung mga nila, tatlo. Ito pala is daan pa Baguio guys. So pwede pala dito. Diyan tayo dumaan nung ano tayo. Mili ko dyan ang bus kapag pa Baguio. Oo. Minto na ba tayo dyan sa Mr. DIY na yan? Try kaya natin. Subukan natin mag-check ng Hot Wheels dito sa Mr. DIY. Mabababa niya? Kung
Kung gusto niya, alanganin. Hindi ko alam nga. Hindi kasi mali kasi. Huwag na, yaman na. Parang naging summer yung weather guys, so biglang init eh. Kanina pa pala. Time check guys, 11:41 AM. Nandito na tayo sa San Fernando, La Union. And pagdating nyo dito, may mga times na katulad nito, si Google Map, padadaanin niya kayo dun sa looban, sa mga diversion road. Pero kami, didiretso na namin. Kasi baka mamaya may mga ginagawa ding daan dun. So okay lang naman. Hindi naman tayo nagmamadali. So diretso na lang natin tong MacArthur. Ayun, katulad niya no, pinagbabypass road tayo, pero again diretso na lang tayo. So kung magme-merienda ka sa Starbucks, Dito na pala tayo sa Robinson Place, La Union. pumunta na tayo dyan, Nina. And then may tinatayo daw na SM. Saan banda yun? Tinatayo, Babing SM? Sa diversion. San Fernando? Oo. Oh, okay. Doon sa pa. So sa next na punta natin dito, pagka natayo na yan, ilalagay, iba-vlog natin yung ano, SM. Bypass road. Ang katulad niyan, pinapa-bypass road niya naman niya tayo, pero diretso lang tayo. Shout out sa mga taga Dimsu. Etong school kung saan gumraduate si Mrs. Diba ang layo no? Diyan siya gumraduate, tas nasa Bulacan siya ngayon. Ang cute ng team ng mga tricycle dito, parang police team. White, blue, red. Sa part na to medyo mabagal yung takbuhan natin. May pasok din yata kasi yung eskwelahan, tas ang daming intersection and crossing. So medyo bumagal tayo dito. City proper. City proper na daw to ng San Fernando. Parang sa Manila na eh. Ayun, hindi ko napansin. Time check 11:53 AM. Bawas na tayo ng 1 bar sa ating fuel indicator. Total distance travel natin is 251 km. We still have 16 km more. Malapit na tayo. Sana umabot pa rin kayo sa part na to. Malapit na tayo. Ang haba na ng vlog natin eh no. Ayan, I hope again sana nagugustuhan niyo yung ganitong vlog natin no. Nakagala kayo sa La Union. Welcome San Juan na pala tayo. Di maiksi lang San Juan kasi ilang kilometers na lang, Baknota na tayo, no? NFA. Ito na nga yata yung mga daming mga kainan at mga daming tourist dito. San Juan is surfing capital no, of the Philippines. Ganda kasi talaga. North yan. Of the North lang ba? sorry. Alam ko
Philippines na eh. Ganda kasi ng alon talaga dito, kahit doon naman sa Bacnotan yung dagat doon, ang ganda ng alon eh. Pero siguro iba talaga yung lakas dito, no? San Juan eh, no? Port San Juan. And tingnan natin shell dito kung makakapagpagas tayo. And malapit na nating matapos yung vlog. Again, dito pa lang nagpapasalamat na ako sa lahat ng umabot sa part na to. Happy birthday. Diyan yata labas natin kung nag San Fernando bypass tayo. Sana ba yung Shell na yun? Alam ko maluwag sa part na yun eh. Ayan, malapit na tayo sa Shell by 500 meters. Ayan, nakita ko na. Time check natin, 12:09 PM. Ay putang lalim pala. Saan ang premium? Premium boss? Patayin ko lang boss, wait lang. Apa, sagad. May police car. Tipid, hindi umabot na 1,000 yung gas namin mula ano, Bulacan. Ha? Ha? Sa Bulacan. Sagad din kami dun, hindi na sagad na 260 km yata yung biyahe namin dito. Ayan, gas consumption niya. 12 liters, almost 13 liters. 710. So ayun guys, nagkataon na mas mura yung gas dito, 55 per liter, premium 95 RON. Sa amin kasi nasa 64 yata yung ginas namin kanina. And then yung liter na na-consume natin is nakalagay ba dito? Hindi no. Ito 12 point, ayun yung camera ko. 12.80 or 12.8 liter lang yung na-consume natin dun sa biyahe natin na 261 km. So i-reset ko na ulit yan. Teka, check natin yung average. Ang average natin is 21.5 km per liter. Sobrang tipid pa rin I think. So dahil nagpagas tayo i-reset ko na yan. Yeah. Alright. At dahil mura yung gas natin dito, parang yung biyahe natin is nag-consume lang ng 710 pesos, no? From Marilao, Bulacan to San Juan, La Union. Nasa 260 km distance. Alright? Yun, so ang haba ng vlog natin na to, no? Nandito na tayo sa San Juan, La Union. And hanggang dito na lang yung vlog natin, yung kwento ko. Pero magka-capture pa rin tayo doon sa papuntang Bacnotan. Bye-bye ka na muna, Neo. Bye-bye! Bye, guys. Bye,
wedding namin ni Manny.